Irugi tayo ng ngarod. Damat ni Mrs. Arlene is there, and let's start our workshop, our second session for our workshop sa ating music ministry. Praise the Lord kasi this yung una nating session is really na God meet our needs through pastor na. We have talked about the historical background or the foundation of biblical foundation ng music or worship. So this moment, may I ask Sister May to lead us in a song of worship, and may I ask Sister Arlene to open us in prayer as well. Madaya iti Apo. Sing this song. Here I am to worship. Amo yung lyrics na. Lindsay, can you please ask Uncle to share the screen? Thank you. Although, kasanabayag nga antay yung kinantanta na ito iso nga baka medyo nakalimutan na lang yung lyrics. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made these heart to adore you. All of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, Altogether we're altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for the sake became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know to see my sin upon that cross.
And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Let us pray. Hallelujah, Father God. Yes, Lord, ang dayaw ka nagyaman kami manantatanga gundaway, O Father God. We thank you, O Father God, iti panagkaykay sa amin, O Father God, na masidugmanan kanyam, O Father God. And we just want to thank you, Father God, for everything, O Father God, iti naglabas, O Father God, na aldaw, apo nga, bigbigan mi nga si kaapo, tinakiat, ada kada kami, O Father God. And we pray, Father God, na si kakumati patuloy nga makiada, iti daytoy nga gundaway. We pray, Father God, for this workshop, O Father God, nga si kakumati, si kakumaapo, ti agsao kada kami, O Father God. We thank you, Father God, for Pastor Julius, O Father God, nga sarong isuna apo iti daytoy nga workshop, O Father God, katawaton mi apo nga bendisyonam amin nga i-discuss na kada kami, O Father God, uray pay kada kami, O Father God, nga agdagdangag iti daytoy nga music team, dawaton nga si kaapo itud apo iti puso, O Father God, nga mang-awat apo iti dayta nga discussion mi nga dayta nga workshop mi, O Father God, and be glorified, Father God, this day, O Father God, be with us today. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagbag ti Apo. Naidayaw ti Apo. Akit, let's continue our workshop. Kat idid ko nga rad kini Pastor Julius Tigondawing nga mangisyo kada tayo giti sasaw ti Apo Diyos ken mang-encourage kada tayo ti ministry. Pastor? Mute ka, Pas. Ayan. Okay ba? Okay, Pastor. Okay. Good morning dito. Tabaka dati kaririing na. Okay. Nalpas tayo iti biblical foundation. Iti music, Old and New Testament, and I hope na siguro na naman tayong tanong with regards sa music throughout the Bible. Kahit sa Bible ay walang praise and worship na kagaya ngayon, we thank God because ang music sa churches ay very essential and napakalaking function ang nakukuha ng music within our church worship services, and ang mga key people dito ay ang mga nasa music team. So hindi natin pag-uusapan yung ibang part ng worship services as another way of worship, pero nakakonsentrate tayo sa music because this is worship team, kaya kailangan na doon na lang muna tayo mag-concentrate. So this time, ating pag-uusapan ngayon ay it's all about commitment. So we'll be discussing yung mga bagay-bagay dito about commitment. So first, before na mag-start tayo sa ating discussion about commitment,
in your own understanding about commitment, ano sa palagay nyo? Ano ang nasa isip nyo pag sinasabi nating commitment within sa music team? Okay, so pwede bang may mga mag-share dyan kung anong nasa isip niya when we talk about commitment? Ano siguro pas? Dedication of time, tsaka obedience sa calling sa ministry. Obedience, okay. Ano pa? Siguro isa-isa kasi kunti lang naman tayo, no? Lahat magsalita. Giving it all of your effort and not doing things halfway. Giving it all of your effort and putting all of your time and energy into it. Okay, thank you. Sino pa niya? Arlene? Same as with them, parang giving your time in serving the Lord, even your yung lahat ng gagawin mo, the time, your effort, yun. Yun. Okay. Sino pang andyan na hindi pa nagsalita? Ako po siguro kasi nga, same lang din po. Kasi once you said commitment, it's not an easy. Parang it's not an easy word or easy thing to do. Kasi once you commit, parang there's not really turning back. So it means yun nga, hindi pwedeng nag-commit ka and then you will not taken it seriously. So once you're committed, you need to attend all. You need to surrender everything for His glory, like your timing. Yung po sinabi na time, effort, and all. Yun lang po. Okay. Thank you. That's good. Meron pa ba? Sinong kasama natin? 1, 2, 3, 4. Lipas. Okay. Same din po sa mga kasama ko. It's the word dedication, submission, and yung word din po na priority. Na yung priority or your commitment also shows your priority. Kasi minsan po pas dumadating yung time na shake or na challenge yung commitment natin when it comes to music or sa ministry natin. So as long as we know our priority or your commitment natin sa ministry, yun po. Dedication natin and submission natin sa ministry. Salamat. Okay. I may add one question. Kasi pala nakikita ko ito sa mga yan sa Facebook eh. May naglalagay doon na in a relationship. Okay? Hindi ko alam kung si Michela ganun siya. In a relationship or when we say commitment, kagaya ng sinabi nyo, kung minsan ang tao ayaw daw nila yung commitment eh. Kasi baka daw hindi nila kaya. Kaya pag susundin natin yung sinabi nyo kanina, kailangan din namang talagang magbigay ng effort dyan, time. Kaya pag kunin ko yung part na yun na sinasabi, nakikita ko sa Facebook na in a relationship, kung minsan nawawala yung in a relationship nila, iba yung ipinost nila after. Wala na raw. Hindi na raw in a relationship. Okay? May nakita ako sa Facebook nung nag-research ako.
kung ano pa yung i-add ko sa ating discussion ngayon. Nakita ko itong the hierarchy of commitment. So kung tingnan nyo na sinasabi niyan sa level 1 pinaka-base ay meron yung ayaw nila yung commitment. Sabi nga dyan, I will not do it, ayaw ko. So kung minsan nga nagiging influential ito when it comes to ministry. Kasi pag sinabi ng I will not do it, kung minsan hindi lang siya, ako din. Ayun lang sasabihin ng iba. So may mga bagay na sinasabi nating reason ng mga taong yan. So ayaw niya talaga. Yung iba naman, hindi pa nga nagko-commit, nagko-complain kaagad. Meron kayong nakitang ganon? Hindi pa nagko-comment, hindi pa nagko-commit, nagko-complain kaagad. What should I do? And why should I do it? No, kung wala namang magsasabi ng oo, bakit mag-oo ako? Or sa third part, sabi niya yung meron yung compliance, I have to do it. May sinabi diyan, I can do it when I am told to. Siguro hindi ko alam kung minsan na kahit sa worship team parang nag-uumpisa tayo sa ganyan. Pag sinabi ni pastor or pag sinabi ng music leader natin, pwede bang ikaw muna, ikaw munang magli-lead? Tapos sabi niya, napag-isip, sige. Kasi wala namang option Compliance daw yun. Okay, at saka ito, pinakamataas na level ay sabi niya, I will do it. I will others to do it. Ibig sabihin, gusto niya talaga. Gusto niyang gawin. And siguro sabihin natin sa level na yan ay hindi yung napipilitan or hindi kagaya ng nasa ibaba na for compliance sake kasi nga pinagsabihan. Kung minsan ganyan ang nangyayari kahit sa music team, ano? So pero pag nag-commit ka, yan yung pinakamataas na level sa part na yan. So gawin ko kasi gusto ko. Hindi ko gawin kasi pinagsabihan ako. Kung ganyan sa ministry, ganyan wala daw maglilid kaya I have to comply. Yung willingness andun sa commitment. So, itong level of commitment ay nakikita natin at naobserbahan natin sa mga tao. When we open up yung time, opportunity, for them to be involved sa ministry, ay mga ganyan ang reason ng mga tao. Kaya mapapansin natin yan. Yung iba, bakit ako? Ganyan kaagad. Di ba? Bakit ako? So, well, anyway, I know that ang bawat isa ay nag-commit na kayo sa music team, ano? So, meron bang napilitan sa inyo? Or meron ba yung compliance part sa una? Dahil walang magagamit, walang maglilid. Meron ba? Meron. Meron.
Ako din na maraming beses na naranasan ko yan. Lalong-lalo na pag kung minsan nag-absent yung maglilid, di ba? Tapos pag nakita nila, ay, dyan si Pastor Julius, dyan si Pastor Julius. Kung hindi ako maglilid, ako ang magigitara or mag-keyboard. Naging ano ba, panakip butas. But for me, when the opportunity comes, hindi naman nagiging part sa akin yung naging compliance na lang, hindi naman. I always love to do it kahit hindi ako yung naka-assign talaga. Of course, maliban lamang kung of course inuubo ako, ayaw ko talaga. Lalo na pag ikaw ang magli-lead ng song, sabi na, tapos inuubo ko, ayaw ko talaga. So, sa mga levels of commitment na yan, we can observe sa mga tao na pwede nating pagsabihan ang mga yan. But I hope na kahit nag-umpisa tayo sa maybe nag-complain and then we comply, but for now siguro ay siguro nasa taas naman siguro yung level natin, nasa commitment na. Hindi yung napilitan. Or pwedeng nag-start doon ang ating commitment. So, we'll be learning 6 things. Inalis ko yung iba dyan kasi ang ginawa ko may mga kasama dyan. Pero 6 na part muna tayo dyan. Number 1 is our commitment to service. Second, our commitment to holiness. And third, commitment to God's word. Fourth is commitment to the purpose, and commitment to the team, and of course, commitment to excellence. When we came to the part na naging Kristiyano tayo, when we receive Jesus Christ as our Savior and Lord, alam niyo ang commitment kay Lord, bigay tudo ka agad eh. Binigyan tayo ng marka. Siya muna ang nagpakita, nagbigay ng example when it comes to commitment. Because when you receive Jesus Christ as our Lord and Savior, He made us one of His child. Pangalawa, doon sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14, binigyan na tayo ng mark, which is the Holy Spirit. So, may mga bagay na nakikita natin when it comes to commitment. May nagpapatunay. So, itong mga bagay na to, 6 na to, ating pag-usapan. We will start doon sa commitment to service. So, ang commitment to service, let's start with Romans chapter 12 verse 1 and 2. Pwede bang basahin natin muna yan? Romans 12, 1 and 2, sabi dyan, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sa King James Version, this is your act of worship, or sabi niya, act of service. Sa King James. So nung tinan ko sa ESV,
The same thing yung sinabi niya sa NIV. This is your true or proper worship. Of course, palagi naman siguro nating naririnig yan. Romans 12, 1 and 2. Ang pinakamaganda talaga when it comes to rendering our service totally ay ang buhay natin talaga. Buo. Okay, so hindi pwedeng half, hindi pwedeng 3/4, kailangang buo. Apostle Paul said this in Romans chapter 12, verse 1 and 2, that I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies. It will start muna ang ating commitment doon sa pag-render or pagbigay, pag-offer ng ating buhay sa Panginoon. Kasi pag hindi talaga naibigay todo ang ating buhay, marahil may mga problema dyan, and hindi lahat ay naibigay sa Panginoon. So I will take this as a part when it comes to commitment to service, na unang-una sa lahat, it will start dito sa offering our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So ganyan dapat ang mauna sa ating paninilbihan sa Panginoon. We cannot offer the other parts of our body sa ibang bagay, tapos yung ibang bagay ay sa Panginoon. Hindi pwede yun. Verse 2 states that do not conform to the pattern of this world. We need to be transformed. We need to be renewed in our mind. Then we will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Perfect will talaga. So, kailangan buo, mga kapatid. So, sabihin mo sa iyong sarili na hindi pala pwede na yung puso lang. Hindi pwede na yung sa isip lang. Hindi pwede na okay lang na sa pagbibigay lang ako. Or hindi pwede na kasama na lang ako sa pupunta sa mga program ng church about evangelism. When it comes to giftings, talents, yes, may iba-iba tayo talaga. But when it comes to service, hindi pwedeng hindi nating ialay lahat ang ating buhay. First, yung sinabi niya na kailangan ma-transform tayo by the renewing of our mind, kasali yan. And dito natin nakikita ang will ng Panginoon. So, commitment to service, ang sinasabi dito sa Romans 12 ay hindi pwede na halfway siya, kailangang buo. So, when we say commitment, kagaya ng sinabi nung una na kailangan ng time, kailangang bigyan mo ng hindi lang time, bigyan mo ng siguro sabihin natin
Kasi hindi lang time ang hinihingi niyan eh. Pwedeng sacrifice. Sacrifice ka ng kahit pamilya, kung minsan nga pamilya eh. So, buo ang puso natin, buo ang sabi nating kaisipan. Lahat-lahat included yan when it comes to commitment. Okay? Second is our commitment to holiness. Siguro dito mas marami dito. May mga tanong siguro dyan or kailangan nating linawagin when it comes to commitment to holiness. Of course, God commanded us to be holy. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. And Leviticus 11, 44 to 45, verse 19, and then chapter 20, verse 7. God is holy, and God commanded us to be holy. We cannot please God with unrighteous acts. Ito ang matindi when it comes to serving God. It includes yung commitment natin to be holy. Kaninang umaga, we had just this pastor's webinar about accountability. Dahil nga siguro maraming nabigla na kahit yung mga sinasabi nating we are giving due respect sa kanila kasi matataas ang tingin ng tao. One of the many examples na binigay ni Pastor Sor de la Rosario sa webinar namin kanina ay nakakabigla. Kahit nga yung napapanood natin sa YouTube na maraming bagay na pinatunayan niya na maganda ang sabi nating pagiging Kristiyano. After his death, si Ravi Zacarias ay nagkaroon ng maraming issue sa kanya. Second, yung pastor ng Willow Creek noon. And it involves immorality. Kaya nag-step down siya. So maraming issue. At tingnan natin kung anong nangyari. Kay Ravi Zacarias namatay, although before as nagiging sikat siya na apologist, Christian apologist, maraming tumitingala sa kanya. Kaya lang yung exposure doon sa nung na-expose yung mga ginagawa niya ay patay na siya. Kaya lang nag-umpisa pala yun sa nung buhay pa siya, nilalabas na yung issue. Kaya lang ginawan ng paraan. And nakakatakot sa aming pastor. Kasi alam mo pag pastor medyo mataas ang tingin ng mga tao diyan tapos ganyan pala. The same thing sa mga musicians. Lalong-lalo na kasi medyo emotional tayo pag we musicians are emotional. And we express our emotion. May danger sa part na yan. So kailangan nating tingnan ang ating sarili dito for us to be guarded when it comes to holiness. Kasi nga it will
affect us. The sin can pull us away from God, and that's the nature of sin. It will pull us away from God, and it destroys our ministry. Ako din, naranasan ko yan eh. I have to surrender my license. Kasi, alam mo, yung iba dyan, alam nila yung aking storya, it will really put you down if you give way doon sa ano natin, sabi nating gusto ng laman or lust. So, napakahirap. And actually, when it comes to music ministry, yun ang comment nila. One negative comment ay, oh, ba't kayong mga nasa music team? Bakit naging ganyan ang problema? And ganyan ang nangyayari kahit nung nasa kay Pastor Walter ako, hindi alam ng iba, pero me as music director, nalalaman ko yung iba, kaya talagang kailangan kong alisin sila sa music ministry. Ito ang pinakamabigat na bagay na nakita ko na ginagawa ng kaaway para masira tayo. So we need to really commit ourselves sa sinasabi nating holiness. God commanded us to be holy. Although may mga nangyayari na ganyan, hindi naman siguro nating lahatin. Yeah? Hindi lahat. So we need to really dedicate ourselves. Kailangan nating ang tulong ng Panginoon. Hindi natin kaya na gawin yan kung wala talaga ang Panginoon sa ating buhay. And second is the Holy Spirit. Kailangan nating ma-determine yung mga bagay na pwedeng sisira sa ating paninilbihan sa Panginoon. Kadalasan yan ang nangyayari sa music ministry. So it is a warning for us kasi nga hindi naman sinasabi na sa music ministry lang, lahat naman sa kahit sa anong ministry. Kaya gusto kong pagdiinan ito, commitment to holiness, ay we are accountable sa part na to. And we really need to see things na ma-determine sana natin, makita sana natin kaagad ang mga ito. May comment sa akin nung binigyan nila sa akin yung work sa district office, maging district music director. Parang ayaw ko eh. Parang pumupunta na ako sa level of commitment ng sa compliance eh. Ayaw. Parang, naku, mahirap ah. Kasi nga, leader ka dyan eh. Tinitingnan ka ng tao dyan eh. Tapos district wise pa. Ako, mahirap yan. Sabi ko kay Pastor Mayo, bakit ako, Pastor? Baka ikaw ang makakagawa dun sa pinapagawa namin kasi yung mga nauna hindi nila ginawa eh.
sabi ko na lang, sige, subukan ko. Pero kung hindi ko kaya, tingin kayo ng iba. Naging compliance, hindi commitment, hindi total commitment yon. Compliance. But nung andun na ako, sabi ko, Lord, naku, mahirap, tulungan mo ako dito. May mga testings when it comes to ministry. And one is holiness. Kung hindi mo makita kaagad to, you are in danger. So it is a warning for us sa ministry natin. Minsan nasisira. One church dito sa Baguio ay nagkaroon ng issue because of the just one member ng isang music team. Ang nangyari, nag-split yung church. It's because of the problem. Kaya kailangan nating tingnan ito. When we are committed sa ministry, matitest yung holiness natin. So it's a warning sa bawat sa atin to be careful and just remember that the devil will always come, the enemy will always come to destroy us. Okay, lalo na pag sinasabi nating music team, ay nako, mahirap. Okay, mabuti siguro kung medyo matured ang iba na sa music team, mas okay. Kaya lang hindi pa rin hindi pa rin excuse when it comes to holiness. May isa pang church, kung sabihin ko, kilala nyo. Yung kapatid niya, ano din na-test yung ministry, kaya medyo tinignan ko, umalis na lang siya kaysa yung masisira yung ministry. Na-involve siya sa immorality. Very alarming ang nangyayari ngayon sa mga sabi nating big time pastors or malaki ang hawak nilang ministry. And at the same time, as they go on sa ministry, ay may problema pala behind. So this will serve as a warning for us. When you are in a relationship, yung mga wala pang asawa dyan, siguro yun ang gusto kong pagdiinan siguro, na kailangan nating tingnan ang ating sarili to stay as we are, na maging pure ang ating buhay. When you are in a relationship tapos na sa ministry ka, it could be an instrument na masisira yung ministry. So yun ang bigyan nating pansin na isang pinakamahalaga. So we need to strive, we need to really make our lives pleasing sa Panginoon, para hindi tayo atakihin ng Panginoon ay ng kaaway, hindi tayo atakihin ng kaaway at masisira ang ating ministry. Third ay yung commitment to God's word. When it comes to God's word,
kumusta ang ating pagbabasa sa salita ng Diyos? Kumustahin ko kayo kung kumusta ang yung Bible reading. Sinong may enough time sa Bible reading? Sino sa inyo kumusta? Yung na-quarantine, Pastor. Ha? Yung na-quarantine. Nakwaratin ba? Pag by time, kagaya ngayon nung na-quarantine ako, talagang yun yung ano ko, yun yung talagang yun yung talagang ginawa ko din. So praise God, kasi may ginagawa din yung quarantine na to sa akin. So ikaw pala ang isa na thank God for quarantine. Okay. Ay, yung iba, sinong nag-i-struggle sa Bible reading natin? Bakit? Bakit may struggle? Siguro kasi maagang nagigising, maagang umaalis sa work, tapos gabi na umuuwi pagod. Pero pinagpapasalamat ko lang din sa mahabang biyahe, metro. Kasi parang 30 to 40 minutes yung biyahe ko, doon ko binabasa yung e-Bible ko. Pero ang problema din, pag antok-antok pa ako sa umaga, nakakatulog din ako sa metro. Pero doon tinatry ko naman Okay. sa biyahe. That's good. O yung iba? Tapatan tayo ngayon. How's your Bible reading? When it comes naman po sa akin, Pastor, to be honest, consistent naman po, pero meron talaga yung time na lilimit yung time ko magbasa ng Bible. Kasi maaga nga po ako, kasi ako yung dapat mauna sa office. May mga time na 10 minutes na lang yung remaining time para magbasa ng Bible. Kaya minsan hindi talaga masyadong nagdi-deep or binabasa. Pero iba kasi ngayon yung talagang malawak yung time mo na magbasa. So yung struggle ko right now, Pastor, is yun nga po, time management talaga, na konti lang yung time ko na magbasa ng, although consistent, pero konti lang po talaga yung time na mag-aral ng word sa umaga. Sa gabi? Wala? Sa gabi po, opo. Yun lang po. Pag gabi okay naman po, Pas, pero talaga umaga hindi ko kayang gumising ng maaga. Okay. Yung iba, anong nagiging problema natin? Wala na, walang... Sa akin po, ayan, same lang din po. Time management din. Kasi usually ngayong Ramadan parang split timings. So, minsan, ayun po, wala na din talagang time. Sa, okay. Ayun po. Ang problema natin, ano? Ramadan na pala? Okay. So, di ba pag Ramadan, mas kunti ang oras ng trabaho? Alam natin, dito sa commitment to God's Word,
lahat naman tayo, hindi lang mga pastor, hindi lang mga Christian leaders, but all of us, lahat tayo na nananampalataya sa Panginoon, we really need to commit ourselves to God's word. Kasi nga, pag tingnan natin sa salita ng Diyos, and sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, sabi dito, all scripture is God-breathed or breathed out by God and profitable for teaching. 4 ang gagawin nito sa ating buhay. Tuturuan niya tayo. It is for reproof, correction, rebuking yung ibang part, ibang rendition, and for training in righteousness. Ang purpose niyan so that the man of God may be complete, equipped for every good work. That's the purpose. Ang salita ng Diyos sa ating ministry, napaka-importante. Nilagay ko dyan as part of commitment natin kasi kung minsan dito tayo nawawala eh. And that is why nagiging problema or nagkakaroon tayo ng problema is because we don't heed God's word, nakakalimutan natin, and ang salita naman ng Diyos, yan ang nagtuturo sa atin. It's very profitable sa ating buhay Kristiyano na maturuan tayo from God's word. Yes, makikinig tayo ng preaching, nakikinig tayo ng mga testimonies, but iba yung ikaw mismo ang magbasa because may sinasabi nating na the word na rima, na God will speak to us personally through His words. And it will teach us, it will reprove us kung may mga bagay na nakakalimutan natin, hindi natin nagagawa. It will correct us kung mali yung ginagawa natin. It will train us to live a righteous life. So kailangan natin yun. Kailangan natin talagang bigyan ng oras when it comes to, sabihin natin, committing ourselves to God's word. So dapat meron talaga yan sa ating buhay. Kung minsan, kung minsan nga, naranasan ko ito kung minsan kasi ikaw ang maglilid. Nung una, ganyan din ako eh. Nung ikaw ang maglilid, saka na lang, medyo pabasa-basa muna kasi parang yung sa level of commitment na nakita natin, nasa compliance part ka eh. Kailangan eh. Pinagsabihan ka, so you have to do it. Pero kung yung talagang ipamuhay natin, iba talaga yun. Let us remember that God's word is active according to Hebrews chapter 4 verse 12, living and active. May nangyayari talaga dyan pag ang salita ng Diyos ay talagang ipamuhay natin. So we need to give time. Ako din naman kung minsan hindi ako nakapagbasa at punta ako ng Trinidad or Baguio, kung minsan sa jeep na lang ako buti na lang may nakakatulong din ang cellphone ngayon na may Bible app kasi kung minsan hindi pala ako nagkapagbasa doon talaga. Siguro hindi naman sa sasabihin natin na kailangan sa bahay, hindi naman yon. Kailangan sa bahay magbasa or ang importante ibigyan natin ng time na makapagbasa tayo. Yun naman yun eh. And may nagagawa ang salita ng Diyos sa buhay natin. Iba yung gagawin ng nakinig ka ng preaching.
iba yung gagawin ng salita ng Diyos na personally, ikaw mismo, makikiusap ang Diyos through His Word na babasahin mo. Okay, so bigyan natin ng pagkakataon yan. Okay, kasi minsan nga, kinakantsawan tayong mga Kristiyano eh. Lalong-lalo na nung sumikat itong Facebook, nako, maraming nangyayari. Kaya maganda rin na kung minsan sa Facebook may sinasabi, pinopost dyan na yung mga tao may time na mag-Facebook pero wala yung face God. Sabi niya nakita ko sa Facebook yun May time sa Facebook pero ang time niya sa salita ng Diyos or pagbabasa parang nag-i-struggle. Okay? So as part of a worship team or music team, kailangan din natin yan for us to be reminded sa salita ng Diyos. Ano bang oras? Okay. Sige. Okay, let's move on. Meron ba kayong tanong dyan? Baka may katanungan naman. Before we move on to number 4. Wala? Ano na yung wala sa sa Arabic? Mafi. Kalimutan ko na. Mafi? Ay, sus, nako. Kalimutan ko na, Okay, malagip ko lang kat mafi fulos. Kunada. Okay, let's move on. May katanungan dyan. Let's move on doon sa commitment to purpose. Bakit nag-join ka sa music team? Ayan ang sagutin. Lahat sasagot dyan. Sinong mauna? Okay. Lahat ng sagot dyan, tama Walang mali. Bakit nga ba? Binigyan ako ng task pass. Kasi dito sila nagpa-practice sa flat music team. Okay. Bilang nandito lang naman ako at walang ginagawa. Nakisali na rin. Sinali ako pas. Tapos Okay. hanggang pinaghawak ng ano nga natin, Arlene? Projector, hindi naman. Projector. Okay. Okay. So, ano yan? For nauna, okay lang kasi third level naman ng commitment, compliance pala, Or, siguro, nagkataon lang, ganon. Walang problema naman dyan. Okay. Sino ang susunod dyan? Ako po siguro, kasi nung nasa Pinas pa, sobrang nag-e-enjoy talaga ako when it comes to mas na-enjoy ko mas na-excite ako makinig sa pag-praise and worship na mas nag-e-enjoy ako. And then, ito pa talaga yung totoo na parang na-amaze ako sa mga tao parang galing humawak ng gitara, ng drums, yan, para sabi ko parang yun yung talagang reason ko nung kwan na parang gusto ko din. Parang gusto ko din mag-join. So ayun po pa. Okay. Next. Sinong sunod dyan? Bakit nag-join ka sa music team? Sa akin, pas iniisip ko kung paano ba ako nag-join sa music team. Kasi alam niyo naman dyan ako nag-start sa Dubai as a believer. Pero since na parang nung
nung first time ako nag-join sa service is parang naano ako sa I have this yung nainlove ako sa music in worshiping the Lord. So nung nandyan na ako, parang I have the chance na parang kumanta para sa Panginoon. Okay. Yun. Parang yun na rin, nag-start tapos yun po. Mm. I think I was 11 or 12 years old and I was too shy to join the music team. So my parents made me join and I just ended up sticking with it. Okay, nakisali na lang. Sino pang hindi nagsalita dyan? Meron pa Pastor. ba? Sige. No. Sige po. Yung akin po is since po kasi nung believer na ako, I mean, since nag-start ako sa walk ko as a Christian, na-involved na po talaga ako sa music team. Yun na po talaga yung naging sentro ng ministry ko. And going po dito sa Dubai, I was being appointed by Pastor Reddy na mag-join sa music team. So, yun po. Pero kung hindi po talaga ako isasabihan ni Pastor Reddy, hindi po ako mag-join. Nakikitubtub lang po ako. Pero yun po. Okay. Meron pa ba? Tapos na lahat? Okay. Siguro na lahat naman siguro na na-involve sa kahit anong ministry, hindi mo naman pinag-iisipan yan na ano bang purpose ko. Pero kung sa ibang tao, meron talaga. Kasi nga, minsan, uy, gwapo yung ganun daw eh. Uy, gwapo yung drummer or yung leadista. Gusto kong makisali sa music team. Or, ang ganda naman ng worship leader or song leader natin. Minsan dahil kursunada, hindi natin maalis ang mga reason kung minsan sa isang tao. At kahit nga tayo hindi naman natin pinag-iisipan kung minsan kung anong purpose. Kung minsan nalalagay tayo sa ministry na hindi natin alam na may purpose pala. Siguro ang purpose natin kasi gustong-gusto natin yung music. We are inclined to music. Maraming rason dyan. At let us remember na kahit man anong rason yan, kahit saan tayo nag-start sa level of commitment, kung minsan ayaw nga eh. Di ba yung pinaka-level ng basic level ay ayaw. Kung minsan ayaw ng tao, but afterwards, nakikisama naman. Okay? So maybe like Lindsay, kasi pumupunta ang parents, nakisama na lang siya. And after that, you came to discover na, okay pala to. But tingnan natin na there's a purpose kung bakit may mga ganyan within the worship service. Bakit kasali ang music? And may purpose dyan. Okay, so ano ba sa tingin nyo ang purpose ng music? Why music is part of our worship services? Sige nga, magsalita muna tayo dyan. I need comment dyan sa part na yun. Sinong magsasalita dyan? Sinong gustong mauna? Yes, hello.
O, sinong magsalita? Ano bang purpose ng music sa worship service natin? Huwag matakot. It's okay. Bigyan nyo lang yung nasa iisip nyo. Siguro pas yung kagaya ng sinabi natin last Friday na some people will yung mas nakaka-relate sila sa music as a way of glorifying God. Okay. Yes. Sino pa? Arlene. Siguro, Pastor, sa akin, it's an expression of worship. One way of expression of worship, glorifying the Lord. Okay. Yes. Good. Any more? Wala. Okay. There are only two core purposes in joining a music team na kailangan nasa isip natin. We are not there. We are not joining the music team for us to be recognized or to display yung skill natin, yung alam natin. But generally, dalawa lang yan. First is it aims to glorify God, and two is to edify His people. So, ang music team, they are just a prompter. They are just an instrument, a way to lead people. First is to glorify God, and of course, the people will be edified. So dalawa lang yan. Like in Colossians chapter 3 verse 24, we need to do things, whatever we do, the purpose is to glorify God. So ang music ministry is just an instrument. First is to glorify God and edify His people. Kasi tama naman yung sinabi nyo eh. Minsan ang music, kasi nga sabi natin, it's a universal expression of worship. So, unang-una, it is our aim, it's our purpose. Kung ikaw ay nasa music team, your aim is to glorify God. Iyon ang unang-una na dapat nasa isip natin, nasa heart natin. I am here to play the keyboard to glorify God. I am here to lead songs of praise and worship to glorify God. So first and foremost, ang purpose natin kung nasa music team tayo is to glorify God. Pinakauna yan. That's our main core purpose. And joining a music ministry or joining a music team, isa isip natin yan. Dalawa lang. And marami talagang pamamaraan when it comes to glorifying God. We give God the glory if we surrender our lives to Him. We give God the glory kung binibigay natin yung buo nanggaling sa puso natin, isip natin, kahit pagbibigay ng offering or tithes. We give God the glory. We give God the glory when we give or when we testify about God's goodness in our lives. Marami yan. So,
parehas din sa music team, number one talaga na purpose niyan is to glorify God. Wala nang iba. When you are there to display yung skill mo, galing mo, paghawak ng instrument, and para makita ng mga tao, hindi yun ang purpose nun. Yeah. Those are just behind sa dapat na nasa ating puso. You are in a wrong direction, you are in a wrong thinking kung yun ang nasa isip mo. Hindi maganda. First is to give God the glory. Thank God kasi magaling ka na tumugtog ng gitara, kasi magaling kang umawit. Yan talaga ang dapat nasa puso at isip ng na-involve sa music team. Kasi ang nagkakaroon tayo ng problema dyan there's a battle within sa atin, especially kung magaling ka sa pagtugtog. Lalong-lalo na, ina-appreciate ka ng tao, ang galing mo naman. And at the back of your mind, oh, syempre. Or, yes, you acknowledge, walang problema doon. Kaya lang, nagiging problema na yan kung na-stir up yung part ng pagkatao mo, oh, syempre, sinasabi mo. Nagiging napupunta na yung praises ng mga tao. Although, two-way purpose yan eh. It could stir up yung pride, or it will lead you to thank God kasi nakikita ng tao na nabibless sila sa ginagawa mo. Okay, so, mahirap yun. Okay, so, when it comes to performance, pagtugtog, pagkanta, and the people will appreciate, people will say, ang galing mo naman, ang galing mong umawit. That's normal. That's normal. Kaya lang, we need to be aware. Kasi sabi ko nga, baka iba ang pumapasok sa isip mo pag ganyan. So there's a danger, although hindi naman sabihin natin hindi naman hindi naman yung masama. It is good to appreciate. Kaya lang sa tao na na-appreciate, just be careful. Kasi nga, and you are blessed kasi ginagamit ka ng Panginoon. Pag na-bless ang tao sa pagtugtog, sa pagkanta, pag-guide sa kanila to worship the Lord, you thank God and give God the glory. Kung minsan nahihinto na sa atin yung pag-appreciate na nasa atin na Kaya tika mo na ha. Nangungulit tong bunso ko. Okay, here. Okay. Sorry, nangungulit ka kagigising nangungulit. Okay, okay, so know the purpose of it and commit yourself to the purpose. This to glorify God and to be an instrument of edification. Okay, so gawin natin ang kaya natin, ibigay nating todo, but give God the glory, and of course, edify ang mga tao dyan. It will serve and it will be an instrument for them to be blessed.
So we need to keep on sa ating ministry, na involvement tayo na hindi natin alam na dapat pala nasa isip natin yung purpose. Lahat naman tayo nag-umpisa dyan. Yung minsan sabi ko, we are panakip butas na lang eh. Kasi nagkasakit ang nakita ka nila, ikaw na lang brother, ikaw na lang sister. It's okay. So kung minsan we struggle kasi lalo na pag hindi tayo naka-prepare, mahirap na di ba? But kung meron man na mga bagay na ganyan, then just give yourself for God's glory and for the edification of His people. So be a blessing to others. Marami dyan kung pag usapan nating mga purpose, marami. Kaya lang ito ang pinaka-guide natin when it comes to using our talents para sa Panginoon. It is to give God the glory. So, we thank God. Sino bang tumutugtog sa inyo dyan? So naglilid lahat kayo ng kanta or sinong mga instrumentalist dyan? Drums. Okay. So, bali po Drums. si Si Lindsay pala. Siya po yung drummer namin at saka si Ate Divine. And yung tumutugtog po ng bass is si Kuya Brazil. And saka mga worship leader po natin yung mga iba dyan. And guitar po ako sa guitar. Okay. Ay. Maganda sana pag live to at nasa Dubai pala ako. Nako, sana. Okay. What's next? Commitment to others. Within the worship team ito. Within the music team. When I say commitment to others, it involves yung relationship natin sa mga kasama natin. And I have 3 things to share here. Nakuha ko yung picture na yan. Nakita ko 3 ways to build greater commitment with the team members. Sabi niya, pero yung picture lang yan. Okay? Inaamin ko sa hindi kinuha ko sa yan. Pero yung ginawa ko, it's an effort na kasi nag-search ako kasi gusto kong makita kung kaya medyo nag-search out ako when it comes to accountability, ano bang mga bagay na ways na nagpapaganda sa ating team, sa ating grupo. So first is to be accountable, second is to be cautious, and to be truthful. Kaya hindi naman lahat ma-discuss natin yan. Kaya lang ito yung nakita ko, naobserbahan ko during my time na nasa Pugis Church ako, kay Pastor Walter. 8 years ako doon. And nakita ko to. So ginawan ko na lang ng parang acrostic of ACT. Yeah? Accountable, cautious, and truthful. Be accountable, number 1. Accountability towards your team members that shows your concern. Okay. Paano ba natin na ipapakita ang accountability natin sa ating mga kasama? We want reactions here.
when we say accountability towards our team members, paano ba natin na ipapakita sa kanila? Walang magsalita? Hindi ako teacher para bigyan ko kayo ng grade. Ito siguro Ah. pa si na-appreciate ko si Pas Merl Okay? sa pagiging niya, accountable niya sa aming mga members niya sa ministry, na pag merong wala, hahanapin niya, i-PPM niya. Laging nagre-remind siya, yung buti nga hindi pa yan nag-aano sa amin, buti nga hindi yan nagtatampo. Siguro meron pero hindi niya pinapakita, pero pag hindi kami nagre-reply sa mga messages niya, ganun. Pero it shows na accountable siya sa bawat isa sa amin, na lagi niya kaming pina-follow up, ganun. Okay. Palakpak kay Timber. Very good. Good work. Siguro pag magko-comment tayo dyan, sana sasabihin natin sana all. Arlene. Kayo lang kasi nakikita ko eh. Siguro, Pastor, para sa akin, ano yan? Paano nga ba? Ina-add natin sila, ina-add natin ang music team, yung mga membro sa ating daily devotion. Kasi kailangan talaga natin yung prayer ng bawat isa. Yun. Okay. Sino pa? Wala na? Walang gustong magsalita dyan? Meron akong experience sa Pugis noon. I think that was December. I think it's December. Isang member sa music team. Meron kaming meron kaming ikaw lang po anong activity kasi bakit inumaga kami. Alam niyo ang nangyari lang doon after ng yung activity, umuwi si na pastor. After that, may bonfire. And then pumunta na lang yung isang youth nakipag-usap. Tapos within I think 2 to 3 hours, madaling araw na yun eh, nag-open up siya. Tapos nako, lahat na lang mga nangyayari sa bahay, experience niya. Ako hindi ko naman talaga alam mag-counsel noon eh. Ngayon nga pinag-aaralan ko pa. Alam mo ang lang doon nangyari, basta inistorya niya lahat yung kung anong nangyari sa buhay niya. Kung minsan may mga interaction pero palaging na parang binuhos niya lahat. So nag-open up. Sinabi niya lahat na nangyayari sa buhay niya. Tapos pagkatapos noon, within 2 to 3 hours, di syempre when it comes to experience, parang kulang ako noon eh, kasi that was I think 2000, year 2000.
Wala akong masyadong masabi. Kahit si Pastor Chris, 3 kami dun eh. Wala kaming masabi. Nagugulat lang kami sa mga expose eh. Nangyari. Pero alam niyo ang sinabi niya pagkatapos nun? Thank you, Pastor, for listening. Sabi niya, sa lahat ng mga sinabi ko. And ano lang, basta nangyari yon, pinag-pray na lang namin. And alam niyo kung pag i-apply mo yung accountability, kasi nga we are accountable doon sa mga nasasabi sa atin, sinishare sa atin. Kahit yung mga experience, ibinuhos niya, sinabi niya at nalaman namin, hindi mo pwedeng sabihin yan eh, sa iba eh. Kasi buhay niya yon, and you are accountable kung may nakarinig na iba, tapos sasabihin sa'yo, naku si Pastor Julius, chismoso pala yun. You are accountable. Alam mo, maganda rin na ano eh. Yun ang topic namin sa mga pastors webinar kaninang umaga lang. Are accountable ba talaga tayo when it comes to our members' problems? Are you really doing your job as a pastor? Ganun eh. Sabi ko, buti na lang hindi ako magaling pwede ko pang pwede ko pang i-istoryan sa akin mga naririnig ko eh. Hindi ko basta sinasabi. Ako kahit nga yung mga experience ko na iba hindi ko sinasabi sa misis ko eh. Hindi lahat ng hindi ko nasabi because I need to be accountable kahit sa mga lalo na pag delicate matters ang mga yan. You're accountable. And a music team, every member needs to be accountable to each other. And ipapakita yung concern, may mga problema, may mga bagay na sinabi sa'yo, kailangan ma-maintain mo yung trust ng tao. Okay, so kung minsan alam nyo kung bakit nagkakasiraan ang music team, it's because hindi talaga na-exercise yung accountability. Okay, so be careful as a team sa mga bagay na yan. Be cautious towards your team. Parehas din yung illustration na ginamit ko dyan kasasabi ko lang. You need to be cautious kasi dyan nag-uumpisa ang pagkasira ng team. Okay, so kahit nga sa mga sinasabi ko pagkantsawan kung minsan, meron pala yung tao na magaling mangantsaw, pero pag kinantsawan mo na, nako, magkakaproblema. Ayaw na yung nakakantsawan. Kailangan nating maintindihan ang bawat isa. So we need to be cautious with our words, sinasabi, pagkantsaw, kasi dito nag-start ang misunderstandings, discouragement. Ayan. So we need to be cautious kahit sa mga nasi-share natin. Kung minsan maging negative yung impact niyan sa mga kasama. So just be careful sa mga nasi-share natin. Hindi mo alam pala na-discourage sa sinabi mo or sa istorya. So kailangan mong be cautious sa mga bagay na yan. Be truthful. Still, honesty is the best policy. Being truthful brings you up to high level of respect and honor. Pag totoo ka, totoo naman tayo, di ba? Mag-thumbs up nga, totoo tayo, di ba?
Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Okay, good. Totoo tayo. We have feelings and we need to be true to our feelings. Kailangan nating maging honest. Okay. Of course, kasi being truthful ang binabanggit natin, pinag-uusapan natin yan. Alam mo, nagigain mo yung respect pag nagiging totoo ka eh. Hindi ikaw yung tila sinasabi kong na late, hindi dumalo sa practice or marami kang rason eh. Minsan. Pero hindi naman sa inyo siguro. Yung ibang tao yun, So, nagkakaroon ng high level yan for speak and honor pag totoo talaga yung sinasabi mo. Kung late ka dahil sa ganyan, alam mo, pwede mo malaman yan kung talagang sinasabi niya ang totoo o hindi. Di ba? So, just be true to yourself and to others. Nagkakaroon ng magandang samahan yan when we are true to each other. Kung may problema ka, i-share mo sa taong pagkakatiwalaan mo within the group. Kasi team member ka eh. Minsan, hindi na naiintindihan kasi bakit last practice wala siya. Second practice, second week, third week wala siya. Fourth, dumalo siya. And after that, nawala agad. Wala na naman. Bumalik na naman. Tapos, ang daming rason, yun pala nagkakaproblema. Hindi niya sinasabi yung totoo na rason. I have a lot of experience, pagiging music director sa Pugis Church. And kung minsan hindi ko masyadong nakikita yun eh. Nahihirapan ako. Hindi ako yung my third eye na sinasabi na parang nakikita mo yung hindi ko talaga ma-distinguish, makita ka agad kung anong problema. After that, nalaman ko na bakit wala si sister. Meron naman siya nung last. Tapos after nun, yun pala nagkaroon ng relationship. Tapos ang sinasabi lang, nabibisi lang, tumutulong sa nanay, sa trading post. Tapos pala nagkaroon ng relationship. Kaya nung nawawala siya, may date pala yun. Tapos iba yung sinasabi niya. Paano natin matutulungan ang tao na hindi naman totoo sa mga sinasabi? Within the group, within the team, kailangan natin yon maging totoo para malaman kung anong gagawin, kung anong dapat gawin within the group. So, hindi lang sa leader ang hindi lang sa music leader to sa bawat membro dapat din matuto tayong mag-alala kung bakit nga ba nagkakaganon. Kaya kung may mga experience na ganyan, magduda ka na. Bakit? May problema yan. May problema. So, you need to open up within your team member para maganda yung pagsasama. Kung ano yung problema ng isa, nakikiproblema tayo. And that will bring us back doon sa accountability. Kung ano yung joys niya, o ng victories niya, you are in. Kasama ka. Kung ano ang problema niya, kasama ka din. Because you are a team. Kasama ka eh. It's just another term for us dun sa sinabi sa Corinthians. We are part of one body. Kung ano yung naramdaman ng isang party ng
body natin, na lahat nakikiramdam yan eh. So, we need to learn and be committed dun sa pagpapakita ng concern natin, our accountability. Be cautious sa mga ginagawa natin. Alam mo, dito sa being cautious, babalikan ko yan ng konti. Meron akong kasama sa music team. Ito kung minsan nami-misunderstand yung, di ba, dalawa sila nag-uusap, nagkakantsawan, tapos humahalakak. Alam mo, may nangyari dyan eh. Ang nasa isip nung isa, kasi hindi nakasali sa usapan, parang siya yung pinag-uusapan, tapos tinitingnan siya, tapos humahalakak. Naku, naging problema. Naging problema yun. Akala ko ba, parang simple lang na pero nagiging problema. So, yan, be cautious sa mga ginagawa natin within our team. Okay. Meron ba kayong dyan, katanungan? Reflection lang, Pastor. Okay. Maganda tong topic natin na to kasi mas lalo na sa ngayon sa sitwasyon natin ngayon na which is very essential nga po sa team natin na maging truthful. Kasi how can we reach out kung hindi nga natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. So it's a very essential thing na yun nga, be truthful para kung ano man yung mga pinagdadaanan natin is ipag-pray man lang. And parang ma-address natin yung mga kailangan nating i-address. Yun po, reflection. Sino pa? Mag-share. Siguro tuad lang, Pastor, sa sinabi ni Ate Arlene, bilang isa sa member na laging nanonood lang pag nagpa-practice sila, I am blessed sa humility ng bawat isa. Si Ate Arlene bilang the oldest, she's very humble na tinitake yung mga constructive kasi they are as part of their bilang kasi before kahit ngayon pala na online merong mga open corrections na sinasabi kada practice, and I am blessed na bawat isa sa kanila ay open for corrections. Kahit na very cautious yung member na nagsasabi, very careful, yung isang member din na sinasabihan is very humble to accept. Kaya I think blessed ang team na hindi naman nagiging major problem yung misunderstanding. Okay. That's good. Wala na? Sa akin din po, Pastor, what na-appreciate ko sa music team is that na-appreciate ko how everyone protect yung reputation ng bawat isa. And kung yung na-admire ko yung maturity ng bawat isa, especially pag may mga misunderstanding or yung mga hindi namin may mga misunderstanding na nangyayari. Nakaka-bless lang kasi napaka-open and makikita mo talaga yung heart nila that they're willing to learn, willing to grow and mature, and willing magpagamit sa Panginoon. And one thing more, Pastor, is nabibless ako sa devotion nila, sa commitment nila when it comes to music team, sa ministry.
Kaya sabi ko, to be honest for myself, Pastor, ang dami kong natutunan sa kanila kahit sa pinakabata namin na si Lindsay. Ang daming natutunan, madaming na kaming natutunan sa kanya, and every one of us, ang dami kaming natutunan. Kaya masasabing God is moving and working sa buhay ng bawat isa sa amin and sa ministry na ito. Nakita namin yung, I don't know kung yung mga iba din, nakita namin yung changes na nangyari sa music team at sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya praise God for that. Okay. Napakaganda ang isang team na honest sila, and alam nyo, dito sa truthfulness kailangan talagang openness ang nire-require niyan being truthful, maging open ka, and sabihin mo talaga yung totoo. Mas buuin talaga yung mabubuo talaga yung commitment ng bawat isa, and nagiging eager ang mayan ang magiging mangyayari diyan kahit sa level of sabi nating musicality and maturity, tataas yan kasi magiging magtutulungan na ang mga yan, and I'm happy to hear that ganyan ang ginagawa niyo. So you need to move, you need to stick with that kung ano pa yung pwedeng gawin niyo as a team, kasi ang ginagawa ng kaaway diyan, sisirain kayo as a team yun ang kailangan yung i-work out. So magiging accountable kayo sa bawat isa. You need to show your concern, and if you are doing that, you do more. Have fellowship, have one-on-one talk to each other. Kailangan, lalo na sa ganito na hindi kayo nagmi-meet, and you just have your online activity. You need to share whatever you experience to others. Ano ba, magkumustahan, and I know that you are doing that. Magkumustahan man lang para alam nyo kung anong nangyari sa WhatsApp, and ang maidudulot niyan, magiging productive ang team magiging maganda. And of course, kung ginagawa natin yan as a team, mas lalong ang Diyos ang nag-glorify within our team. So pagbutihin natin yun. Gawin natin yung mga bagay na nakakatulong sa bawat isa, especially sa ating faith, pananampalataya sa Panginoon. Magkumustahan, praying for each other, intercede kung sino yung mga kasama mo sa team. Michelle, time na ba? Yes, Pastor. Hindi, akala ko matatapos ka agad dito meron pala dalawa, no? Ay, sus. Meron pa pang isa. Commitment to excellence. Ay nako, last. Sayang. Pwede ba? Pero matagal to kasi within the group ulit to, and it talks about excellence, individual development and group development ito ito siguro mas maraming discussion na naman dito. Kasi about sa actual na gagawin natin So siguro ituloy na lang natin if our time is up. Maliban lamang kung may mga questions tayo before we end up. Any questions dito? Wala? Walang salita
Andyan ba si Pastor? Ayun. Pastor. Ayun Ayun pala din. eh. Nakamute ka. Ah, Ay, sorry, okay. nakamute na ako. Hello, Pastor. Oo. Hello. Nagyaman kami. 80 oras mo. Okay. Nakakatapos po ng You're so welcome. klase namin. So, naisip kong mag-check ng attendance. Eh, andyan naman kayo. So, Mm-mm. praise God. Please, salamat sa time, Pastor. Okay, thank you. Accountability yun. Yun ang ginagawa ni Pastor Rib, di ba? Chine-check niya eh. Kaya kung chine-check niya as a pastor, kinakamusta kayo, huwag kayong maging kasi it's just a show of doon sa sabi nating being accountable. Kaya dapat gawin natin yun sa bawat say. Not only for the leaders but all of us. And kung nagiging accountable tayo, na ipapakita na mahal natin ang bawat isa. Di ba? Okay, so I guess kasi time naman, we will continue na lang sa next lesson. Tatapusin natin ito and then we'll go for our next session. Within the music ministry mismo, kung anong ginagawa at dapat gawin as a music leader, as a song leader, as a group pa. Meron pang mga discussions dyan. Okay, thank you for the time. Michela, back to Michela. Thank you, Pastor. Thank you for your time na nagsusuro kada kami. I really appreciate yung session natin ngayon. Napaka-intense, napaka-init, and nare-remind na naman ulit tayo ng Lord about our service, our commitment, yung purpose natin, and yun nga yung devotion natin sa Lord. And thank God for that and for the life of Pastor Julius. And thank you everyone for joining our second session. And I hope na lahat tayo will attend ulit sa ating third session. And let's expect pa na yun nga, mangusap ang Lord and naikakabuti ng ating ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So before we end, and thank you, Pastor, for checking on us. Amen. So let's pray. Let's pray po, kararag tayo. Yes. Hallelujah. O madaydayaw ka, Apo Lord. Diyos, sidaydayaw musika. May kari ka, Apo Diyos, nga mapadayawan. Lord, kiniti nga kanito, pagyamanan mi launay, iti kinaimbag mo, pagyamanan mi unay, Apo Diyos, iti ayat mo, nga pulos nga nagbalbaliw ka na kami, nagyamang kami, Apo Diyos, iti parabor mo, Praise you. iti grace ng o ka, iti manatelek pinaka iti kina faithful mo og iti biag mong galmay sa kada kami. Lord, makita mi launay, Apo Diyos, iti kinaimbag mo kadito nga ministry nga hawak mo og iti mong galmay sa kada kami. Pagyamanin mi, Apo Diyos, iti privilege ken opportunity, Apo Diyos, nga agpausar og iti para iti pakadaydayawam. Lord, we pray nga sa kakadi tultuloy nga mangmulmuli kada kami, mangtultuloy nga mang-equip kada kami, mang-train kada kami, O God, iti panagministryo iti para iti pakadaydayawam, O God. Lord, we pray nga sa katigtultuloy nga magbendisyon dito manggalmaysa, sa katigtultuloy, Apo Diyos, nga magbendisyon kini Pastor Julius, iti preparation na, Apo Diyos, iti prepare na og iti may share kada kami, bendisyon na misuna iti pamilya na ken amin nga aramiden na, O God. And Lord, i-bless mo met, O God, iti mong galmay sa kada kami ket agtultuloy ka kadi Apo nga aggaraw, O God, ti biag iti mong galmay sa madaydayaw ka. We commit, Panginoon, our remaining session nga si katigtultuloy nga mang-encounter kada kami ken makisao, O God, ti tumong galmay sa daydayaw mi sikat iti kararag ni tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. See you sa practice. Please join us 3 o'clock Rib. sa galing. Pastor Rib, Yes, Pastor. baka dati changes ti ko tani by April 7 kat baka dati practice pre-concert ijay ngay kwa wan iso nga baka ada adjustment na
Baka nga Okay. dumanon ni Jay man. O sige, Pastor, i-advise mo lang sundan mo kasi. Mm. Thank you. Agyaman kami. God Juan, bless. salamat. God bless. Bless. Good night. Thank you, Untara Pastor. dito yan. Thank you, Pastor. Okay. Bye.